Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. Sa video na to ay magbibigay tayo ng komento patungkol po dito sa pagbibigay ng ultimatum ng Senado kay Pastor Quebuloy dahil itong ilang nakakaraang pagdinig ng Senado, lalong-lalo na po ni Senator Risa Hontiveros patungkol po dito sa mga aligasyon ng mga hindi magagandang bagay patungkol kay Pastor Quebuloy ay hindi po niya pinuntahan o dinaluhan. Yan. At bagkos ay mga abogado lamang po ang kanyang pinapunta. So, kahapon lamang ay ibinalita na kapag hindi po nagpunta o hindi po dumalo sa pagdinig, sa susunod na pagdinig, si Pastor Quebuloy ay i-issuehan na po siya ng contempt, ika nga, at ipa-aresto po siya ng Senado at doon po siya ikukulong sa Senado dahil po sa hindi niya pagtugon sa sumon ng Senado sa ginagawa niyang pagdinig dito sa mga aligasyon ng pang-abuso, ika nga, ni Pastor Quebuloy dito sa mga nasabing biktima niya. So marami ang nagtatanong, tama ba na hindi pansinin at hindi daluhan ni Pastor Quebuloy itong ginagawang pagdinig ng Senado sa mga aligasyon ng pang-aabuso ni Pastor Quebuloy. So, sa aking opinyon, siyempre marami nagtatanong sa mga amo natin yan, tama nga ba naman na porke isa kang pinuno ng isang relihiyon sa ating bansa ay pwede mo nga isnabin, ika nga, ang sumon, paanyaya ng Senado. So, sa akin hindi. At meron pa ako nabalitaan, hindi ko lamang po alam kung totoo, hindi ko lang alam kung totoo. Pero meron yata ako narinig, hindi naman actually video, voice recorded to ni, sa pagkakakilala ko kay Pastor Quebuloy na para bang sinabi niya, please do correct me if I'm wrong, na bakit siya dadalo, sino sila para daluhan ko. Parang ganun. Siya raw ay anak ng Diyos. At parang ganun. Hindi siya pwedeng dumalo dahil anak siya ng Diyos. So, ang tanong ko naman doon, sabi ko, inuulit ko, correct me if I'm wrong, kung mali yung pagkakadinig ko sa sinabi niya. Pero sa YouTube ko din na napanood yun, napakinggan, ay ang tanong ko kaagad sa kanya, kung pwedeng magtanong, siya lang ba ang anak ng Diyos? Ika nga, di ba? Tayong lahat ay anak ng Diyos. At walang tao na nasa tamang katinuan ang magsasabi na siya ay isinugo ng Diyos. Walang matinong taong magkiklaim nun. Ang magkiklaim nun ay may masasabi nating merong problema sa kanyang pag-iisip. Hindi ko naman sinasabing si Pastor Quebuloy yun. Pero kung tama po yung aking narinig sa social media, hindi ho ba pangit ikatwiran yun, na siya lang ang anak ng Diyos at tayo hindi. Kaya hindi siya pwedeng dumalo sa ganung uri ng mga pagdinig. Ginawan ko na ng video to, o isa o dalawang video na yata. Dalawang video na yata to, o pangatlo na to. At permis kong sinasabi na nobody is above the law. It so happened that the Senate is a law-making body o law-making agency or law-making government, law-making department of our government. Sila ang gumagawa ng batas at kapag
nagko-conduct sila ng mga pagdinig ay in aid of legislation. Kahit minsan, o hindi man minsan, kadalasan, kumbaga gusto lang nilang magpasikat, pero sa dinami-dami nga ika nga ng kanilang mga dininig, inimbestigahan sa Senado, wala naman po tayong masyadong nabalitaan na batas na nagawa in aid of legislation doon sa kanilang mga ginagawang pagdinig sa nakalipas. Magkaganon man, hindi po tayo mas mataas sa batas dahil ang batas po ay ginawa po ng ating mga mambabatas at dapat po nating sundin lahat yan. Ikaw man ay nasa relihiyon, pinuno ng relihiyon, politiko, o kahit simpleng tao lamang na kapag ikaw ay inimbitahan, pinadalhan ng sumon ng Senado, ay dapat na ikaw ay tumalima at magpakita, dumalo. So, ano ang pumipigil kay Pastor Quebuloy na dumalo? Well, una na nga po yung sinabi ko kanina na di umano, siya raw ay anak ng Diyos at hindi siya maaaring imbitahin sa mga ganong pagdinig. Allegedly yun, allegedly. Nakakita ko lang. Yun po ang aking pagkakaintindi, kaya sabi ko, correct me if I'm wrong. Ikalawa, yun nga, dahil ba sa ikaw ay isang mataas na opisyal ng inyong sekta ay lalo na ng relihiyon, ay hindi ka na nasasaklaw ng batas. Mali. Mali at mali. Ang lahat ng tao, kahit sino man, lalong-lalo na sa Pilipinas, sa batas ng Pilipinas, lahat ay nasasaklaw ng batas. Ikaw at ako. Ano man ang estado natin sa buhay, ano man ang katayuan natin sa buhay, nasasakop tayo ng batas. At kapag inutos ng batas na tayo ay dumalo, makulong, wala tayong magagawa kundi sumunod. Meron naman po tayong ika nga due process. Pwede nating ipagtanggol ang ating sarili. Bakit hindi ginagawa ni Pastor Quebuloy yan? Marami ang nagsasabi na siguro nga ay totoo yung mga aligasyon na yon. Siyempre, hindi naman tayo husgado, hindi tayo huwes para manghusga kagad sa pagkatao ni Pastor Quebuloy. Maaring kaya siya hindi gustong daluhan itong mga pagdinig na to ay dahil may kinalaman din naman sa politika, dahil alam naman po nating lahat na si Pastor Quebuloy ay masugid na taga-suporta ng mga Duterte at alam ko sinabi niya na kaya siya ginigipit o kaya siya inaakusahan ng mga ganito ay dahil ginigipit siya ng kasalukuyang administrasyon at mga kalaban ng mga Duterte sa politika at nadadamay lamang siya. Again, magkaganon man, dapat dumalo siya sa pagdinig na to. Kahit kesihodang lumabas na parang sarswela at kumbaga ay hihiyain lamang siya ng mga senador o ng mga senador, lalong-lalo na po ni Senator Risa Hontiveros, si Pastor Quebuloy sa madla. Pero hindi naman po bobo ang mga tao. Alam naman po nila kung ang isang tao ay sadyang ipinahihiya lamang ng ilang mga politiko na may mga pangsariling interes. Ang sa akin lamang po ay dapat pumunta si Pastor Quebuloy dito dahil unang-una iniisip ko naman, able naman siya, kaya niyang mag-hire ng mga magagaling na politiko, magagaling na abogado na maaaring gumabay sa kanya. Ikalawa, marami siyang mga politikong natulungan, sinusuportahan at ma-impluwensya siya, hindi natin pwedeng itanggi yun. Ikatlo, may sapat siyang pondo para sustentuhan itong
well, itong mga kaso kung sakasakali man at isampa na sa korte, ay pagdating sa pinansyal ay kayang-kaya niya. Kaya hindi po siguro dapat na isnabin niya ang Senado dahil kapag ka ginawa po niya yon, syempre, siya rin ang mawawalan. Unang-una, yung tiwalang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga miyembro. Ikalawa, tiwala ng mga tao na rumirespeto sa kanya. Kapares na rin po ng inyong lingkod, nirerespeto ko po siya. Hindi dahil sa miyembro ako ng kanyang sekta, hindi po niya ako miyembro. Dahil isa siyang kilalang personalidad sa ating bansa. At well, marami din naman siguro siya natulungan ng mga mahihirap nating mga kababayan. At marami din naman siyang inaakay sa opinion niya. At sa tingin ko rin, sa tamang daan. Kumbaga marami ang nagmamahal sa kanya. At napakalaking bagay na dapat ay magpakita siya sa susunod na pagdinig sa Senado para maipagtanggol niya, maitanggi niya yung mga akusasyon na ipinupukol sa kanya. Wala akong nakikitang dahilan na hindi niya kakayanin itong problema dumarating sa kanyang buhay ngayon. Ang hindi pagdalo, ang pagtanggi sa isang sumon ay halos magiging katumbas na rin po ng kanyang pag-amin dito sa mga aligasyon na to at bibigyan niya ng dahilan na maging totoo itong mga ibinibintang sa kanya. So, hindi magiging maganda para sa kanya. So, hindi ko lamang po alam kung kailan po itong susunod na pagdinig na to. Maaring itong linggo na to o sa susunod na linggo. Pero, aantabayanan po natin ang mga kaganapan na to. At dito ko muna po puputulin to at susubaybayan nga po natin ang mga susunod na kaganapan. At well, sa susunod ko pa po mga video ay kung hindi man ito, ay ibang paksa na naman po ang ating tatalakayin. So with that, ako po si Boss Dags. At kung dito sa channel na to, ako ang boss. Kayo naman po lahat ang mga amo ko. Marami pong salamat.